Okay, so welcome dito sa ating klase which is ang numerical methods and it's either 160 or any 160 na numerical methods but it's the same. So for this video, our topic for today is the numerical integration. And pag sinabi natin numerical integration, alam nyo na before or sa mga previous mathematics subjects nyo, ginagamit nyo na yung integration. And as we all know, if you do integrations, you are getting area under the curve. Yun lang naman talaga basically. And actually, may baka siguro iniisip nyo currently lang, sir, pwede naman yan sa calcu. But our course for today is numerical method. So we have to solve how it should be solved by your calculator or any algorithm software na nag-iterate or kung paano ba siya talaga behind the scenes nangyayari. So yun yung titingnan natin step by step paano siya nangyayari. So yan, the topic for today is only numerical integration. I will create also a separate video for the differentiation. So please check na lang that out. So okay, let's start for the first topics or the subtopic or the first methods ng mga numerical integration natin, which is we have here the Riemann sum method. So pag sinabi nating Riemann sum, actually yan, ito yung mga formula natin. So meron tayong for left method, for middle method, and also for the right method. So formula na naman, sir. So para lang medyo magka-idea kayo kung saan ba galing yan, balik muna tayo with the basics, no? So open lang ako ng Paint dito and check lang natin. Just konting review lang. So if we are getting an area, let's say na lang very basic lang, as simple as rectangle na lang, So pagka meron tayong rectangle, kukunin natin yung area dito, which is we have here. So commonly pagka sinabi daw length, that is the longer side ng ating figure. So let's say ito yung length natin and this should be the width, So kung ito yung width natin, so we have L times W. So we have the area of the rectangle or yung strip na pinag-uusapan natin. So yun na yung area nito. So L times width lang. Yan. So pagandahin lang natin yung drawing ng konti. Yan. So I think na-refresh lang kayo ng konti. So alam namin nyo. Ito yung mga previous na naaral natin sa mga courses natin, which is the area is equals to length times width. So ganun lang din yung formula na nakikita nyo sa slides natin ngayon. So medyo mukha lang siyang complicated, pero isa-isahin lang natin piece by piece kung ano ba yung mga parts na yan. So and actually, pag tiningnan natin doon sa formula natin, and you can see the f of x here and some delta x. So pag tiningnan natin to, paulit-ulit titingnan eh. Okay, so itong f of x natin, which represents or alternatively, pwede rin niya natin tawaging y. Or pwede rin siya maging length. Kasi siya yung haba or tangkad ng ating strip. And also, pag sinabi din delta x, that would be the width. Kasi mas maiksi nga siya sa width eh. So parang ganito yon. Kasi going back dun sa definition ko kanina or dun sa alam natin definition, when we do integration or integral sa mga other courses natin ng mathematics, meron din tayong lower bound and upper bound. And integration of any function of f of x in terms of x. So ito yung ating pinaka common format ng integration. Check ko lang kung meron ako sa slides. I think wala. Pero ito na lang din yan as a part of introduction. So ito yung area natin, which is integration of f of x with respect to the dx with the upper bound and lower bound. So basically yan din yan. Pag nag-integrate tayo, ang equivalent nga nito, unless nakapanood din kayo ng mga iba't ibang reels related sa mathematics sa mga Facebook or sa mga diniscuss sa inyo ng mga previous professors nyo, in case lang kung meron or mga napanood nyo sa YouTube videos, pag nag-integrate nga kayo, we are just summing a smaller strips ng rectangle. So yan yung length natin, or let's say represent natin ang sum ng length times width. So yan lang yun. Summation ng from n is equals to 0 up to n minus 1, let's say, or depende kung anong value nito. Let's say, lagyan lang tayo ng k. So, depende. Kasi, for example, meron na yung curve na pinag-uusapan. So, I hope kita nyo sa mga screen nito. So, let's say, meron din tayong curve na pinag-uusapan. Let's say, parang ganito. Yan, curve na yan. And then, we are tasked given limits ng, let's say, ito yung lower bound natin, which is the 0, and the upper bound is, or a na lang to, and then the upper bound is the b.
So, ito lang yung pinag-uusapan. Ibig sabihin, hindi kasama tong beyond that sa point na yan. So, hindi kasama to. Hindi kasama yan. Or, palitan natin ang kulay. So, hindi kasama tong part na to and hindi rin kasama yung part na yan. Ang pinag-uusapan lang natin na area is this one. So, when we do integrations, again, so, kailangan ko lang dito ng a small, or represent lang natin exaggerated na strip dito, no? So, parang ganito. Yan. So, when we do integration, meron lang tayong differential strip dito which represents our represents our dx, di ba? So, yan yung width. Differential length, kaya lang siya dx. Sobrang liit lang talaga niyan, hindi siya visible masyado sa naked eye siguro, pero nire-represent nga lang natin na ganito, na sobrang liit lang niyan. And then the height of our rectangle is, it depends, no? Pero commonly yan, depende ka, yun nga yung diyan papasok yung left, right, and mid natin mamaya dyan. So, kung for example lang mid, so ito yung magiging height ng rectangle natin, which is, ang value niyan, kung ano yung point netong mga to. Yan, so, yung nasa curve natin, which is the f of x. Given ka ng x, substitute mo lang, makukuha mo yung f of x. So, yun lang yung height ng rectangle natin. And, to visualize it more, so, meron ako dito, wait lang, kukunin natin yung trapezoidal ba? Ito. Riemann sum na lang. So, let's say, for example, left method siguro. Ayan, so, sample lang muna. Una naman yung left method natin, no? So, bawasan ko lang to. Or increase ko, for example. Yan. So, ito yung mga differential strips natin na sobrang liliit pag nag-i-integrate kayo. And actually, pag sinam nyo yan, approximately, or as most likely, yung area under the curve nun, makukuha natin as accurately as possible if we increase the value of n. Pero for the approximation, depende, let's say a lower number of n for this representation lang, ganito yung tsura na yan. So, ito yung differential strip 1, yan, differential strip number 2, differential strip number 3, or, lagay ko lang sa paint para makita natin. So, for example, ito yan, pangit. So, lagay ko lang dito, ayan, so, this would be our strip number 1, strip 2, strip 3, strip 4, strip 5, strip 6, 7, 8, 9, 10, and 11. So, yan yung mga number of strips natin, which is depende dito sa number of n, which is 12. So, sir, di ba 12 yung n? Bakit nawawala yung isa? Ito yung isa, oh. Sobrang liit lang niya, sobrang nipis. So, kaya i-count natin to as 1. Balikan natin yung bilang. So, palitan ko. So, this would be the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and to 12. Yeah. So, yan yung number of strips natin, which is 12 segments, or segments na lang. Pwede rin 12 strips or 12 segments. Kung anong mas prefer nyo na terminologies, but parehas lang yan. And so, yun nga, pag nakuha mo yung bawat area nito, and you sum it, based dun sa formula natin, summation lang, then you will have an approximate area ng curve. Di lang siya ganun accurate kasi meron tayong may mga gaps dito, but may mga sobra din dun sa kabila. At least mafi-feel niya yung voids dito sa kabila, pero at least konting error na lang siya. So paano natin ma-eliminate yung error doon, which is yun nga lang ang pinakatanging way is to increase the number of segments, which is ito yung ginagawa ng integration nyo, na sobrang liit lang niya, ini-integrate niya na yung part na yan. So, ganun siya. Ayan, kita nyo, as smallest as possible, napakaliit na ng area niyan. So, hindi ko lang alam kung gaano ka nipis sa integration yan, but yan yung behind the scenes natin dito, no? So, I hope you get that. Pagka hindi nyo nakuha, you can just pause the video and panoorin nyo lang ulit. Okay, so, proceed lang ako doon sa next natin. This would be yung ating introduction about the integration. So, next part naman natin is balikan natin ngayon yung mga Riemann sum na to. So, yan yung formula natin. And actually, nagkaroon na kayo ng background idea dito sa based dun sa Desmos na representation ko. So, minimize ko lang din yung paint na to. And next is,
So, analyze lang muna natin ulit. So, ayan, integration natin or the area under the curve is approximately the summation lang ng... Dito kasi, nag-start, huwag kayo malilito pala dito or take note. Starting from 0 kasi yung nandito, which is yun yung number of segment 0. Pero pwede naman kasing 1 yan. Or starting segment natin is 0 or 1. Pero doon sa mga succeeding is mamaya meron niyang ibig sabihin kung bakit ganon yung mga palatandaan ko dito sa or bakit ganito yung reference ko or ito yung naging reference na ginagamit ko. So for the left, starting from 0 tayo from n-1 kasi nga kailangan natin depende sa number of segments na binigay sa atin. And then so we have the f of x which is the height ng rectangle natin and then the width which is the delta x. So, baba ko lang music. Baka distracting. Ayan. So, next is the mid method. So, ibig sabihin, kailangan lang natin makuha yung mid part or later, makita natin yan in detail. So, proceed na lang muna tayo dun sa example. So, we have to find, ganito yung sample problem lang, no? Or much complex which is a word problem. Bibigyan kayo ng word problem which is some have equations, pero kailangan nyo lang siyang gawing format ng equation na y or yung pinaka dependent variable natin and the x is in the independent variable. So, kailangan nandun lang lagi sa format na yan. So, pag nakakita naman kayo ng ganitong method or ganitong format, so nandyan lang din yung upper bound and lower bounds natin. For example, is from 0 to 2 pi. So, sa exam naman, wala naman tayong i-graph doon. So, walang problema, so no need. So ngayon gagamit lang ako ng Desmos to show yung ating, or actually ito na yun eh. So ito na yung equation natin. I-hide ko lang muna yung iba. Ayan. So pwede nyo sundan sa Desmos, pwede nyo muna i-graph din. So using the equation, yan, ito yung graph natin. So nilagay ko lang dito variable a minus b plus h. Ito, wag niyo pansinin yung h is just a biasing lang dito kasi may problem ako dito sa example na na-create ko which is based dun sa 2 pi. Take note again, this would be a bias lang kasi pagka ginawa ko yung 0, nagkaka-error tayo dun sa sige, neglect muna natin, wala munang h or biasing. So, ito muna yung ating graph. Using this, ito yung equation natin. Zoom ko lang. So, ito yung ating, so, mangyayari dito, it's A, X, and B lang yan. So, parang, in a way, pagka tinype nyo to, parang ganito lang din na equivalent yan. So, dinagay ko lang yung H yan. So, parang ganito. So, which is, this is the lower bound and upper bound. Bakit kailangan pa ilagay yan? Para lang mapakita natin na, ayan lang yung, hindi kasama yung beyond dun sa dalawang points na yon. So, ayan. So, ito lang yung area na pinag-uusapan natin. So, parang mangyayari dyan is, paano nga ba yung, let's say, 0, y, and then, f of y ata. Dapat pala ibang variable. So, let's say, this would be f of x. Gawa lang ako dito. F of x, 6. Para lang ma-visualize. Ay, ayaw niya. So, hindi siya mag-graph. Kasi wala akong x6 of f of x. F of 6x. Ayan. So, ayan. Ito yung area lang na pinag-uusapan natin, which is this curve na yan. Parang hill. Ayan. So, next is, balik tayo ulit dito. So, ito na yung equation natin. Nag-graph na natin. Na-visualize yun na. And if you want, or paano sir naman pag kami mag-graph, wala naman Desmos. Basic na to sa inyo. Alam nyo na yung x and y coordinate points. So, lagay nyo lang equation natin dito. So, for example, you can use the table method in your calculator from 0 to 2 pi. So, depende kung ilang number of segments, kailangan given din sa inyo yon, which is the number of segments, which is magagamit nyo din naman to ma'am later. So, ayan. So, number of segments is 6. Ibig sabihin, divide nyo lang to, which is yun yung delta x lang din natin mamaya. Okay, so rewriting, this would be an optional, ganito yung format nito kasi pwede nyo na yung magamit. So bukas lang ako ng calculator dito for a while. So saan ko nga ba bubuksan yun? Kuha lang ako ng folder. Wait lang, so open ko lang.
So, test mic 1 to check. Ayan. So, ito na yung calculator. So, pwede nyo kasing ilagay to dito. For example, yan. So, ay, naka-stat mode pala yung calcu. Yan. Tip ko sa inyo is always reset your calculator when you do solving. Pero huwag nyo kalimutan kung in terms of radians or degrees yung dapat nating isolve. So, shift, setup ko lang, and then change ko into radians. Kasi meron akong trigo function dito na kailangan isolve. So, integration lang tayo. Lagay lang natin yung functions natin na 2 sine of x minus pi. Ayaw. Shift na pi. Okay. So, x minus pi. So, from the upper limit, which is, or lower limit, I mean, so 0 and then 2 pi, nagmamat error. So, ito yung sinasabi ko. Nagkataon lang yan for this kind of example. Pero, if you are encountering this sa mga problems na isusolve ninyo, yan. So, yan yung common, yan nga. So, kailangan lang natin maglagay ng very small or pang inaccuracy lang. Biasing lang tawag ko dito. So, it doesn't matter kung gaano karaming zero yan. Pero, mas smaller the number, the better. Pero, baka kasi masyadong small naman. Kaya, hindi nyo makuha yung magmat error pa rin. So, try ko lang to. Yan. It's approximately 7.4077 yung true value natin para sa integration. So, again, ito yung method on how to get the true value. Ibig sabihin, dapat yung makukuha yung answer is close as possible dito sa 7.4. And again, that would depend sa number of segments. Pero syempre, the number you increase the number of segments, mas more accurate or mas magiging close siya dun sa value na pinag-uusapan natin. So, ayan. Ayun yung ating concept dito. So, again, you know how to use your calculator to obtain the true value ng ating equation or to get the integration. So, yun naman, again, let's proceed with the again, itong biasing, again itong 0.001 na yan is just use that regardless again kung nagmamat error lang. Yun lang. Kasi pagka may mga trigo functions tayo na involved and then mga pi, so kasi may mga sine or sine na 0, mga ganyan, or sine 90, sine 2 pi, nagsisiro siya. Eh, nagkakaroon tayo ng division of 0, something like that. And so may 2 pi minus pi, parang ganyan. Anyways, let's go back. So, how to solve? First of all, so again, may table pa rin tayong gagawin dito. Kasi yun lang naman talaga lagi yung sa numerical methods para madali. You need to create a table. So, initially, so you have to use delta x dito. So, pwede nyo ilagay sa mga booklet nyo kaagad, solve nyo kaagad, which is the delta x. So, paano natin isusolve si delta x? Meron kayong given na a at saka b, which is the upper bound and lower bound. Wag po kayo malilito dito sa dalawang to. So, si lower bound natin is 0 and then yung ating upper bound is 2 pi. Ayan. So, equate lang natin 2 pi. So, ayaw niya. Times pi. Ayan. So, ito yung value. Hindi lang nakarepresent ng 2 pi but this would be the 2 pi. So, delta x natin, based on sa formula, we have here b minus a over n. So, nakalimutan ko ilagay dito. Lagyan natin ang n, which is the number of segments natin. So, number of segments should be given as always kasi hindi mo alam kung ilang hati ng hati dun sa curve yung gagamitin mo. So, for example, binigyan kayo ng cake or ng pizza and inutusan kayo hatiin nyo. So, sa ilan? So, parang ganun, ano? Let's say wala kang idea kung ilan yung number of persons nakakain dun sa isang group, no? So, parang ganun. So, kailangan given dapat to. So, for example, hatiin daw natin sa 6. So, yan. And then, let's solve for the delta x, which is b minus a lang daw, based dun sa formula. B minus a all over n. And we will have a number of segments. So, again, 7 decimals. Lahat po ilagay nyo based on your calculator, which is 9 decimals yon. So, pakita ko lang din using the calculator. So, b minus a lang kayo dito. It's a 2 pi minus 0. Di ko na ilagay. All over 6.
So, 1/3 pi or the 1.07511. So, yan, tama. Parehas yung value na nakukuha natin. And then, you do based on the PowerPoint. So, sundan nyo lang to. Graphing the equation. No need sa exam and quizzes. For visualization lang to. So, yan din yung nandun sa Desmos ko na dinedemo kanina. Pero, yan na rin yun. So, let's say, ito na yung graph na equation natin. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na segment. And again, meron ditong segment na sobrang liit lang. Kaya hindi na siya kita. Kasi, ang method natin is left method. Ibig sabihin, yung height ng strip na kinukuha natin is on the left. So, dapat maging tangent yung left nung rectangle dun sa equation. Pansinin nyo. Yan din yung nasa PowerPoint. Ayan o, pansin nyo. Pagka nando sa upper part. Ayan o. So, yung mga left nung rectangle points is tangent siya dun sa curve natin. So, yan yung palatandaan dito sa part na yan. And then, based sa PowerPoint, meron na din kayo pwedeng sundan dito. Pero, try lang natin i-solve paano nangyari yan. So, ito yung mga isusulat nyo during your quizzes and exam. So, kailangan nyo lang ilagay is the n. Lagay nyo yung guide nyo dito as the number of rows natin starting from 0 or pwede rin siyang tawagin as number of segments. So, may mga references ako nag-start sa 1 pero ito yung mas latest or mas madali para sa akin na ginagamit ngayon para hindi na kayo malito. And then, lagay lang natin up to 6. Sir, bakit ganun? So, up to 6, 7 na yan. So, later, magiging importante yan kung bakit, para saan yan. So, n, lagay lang natin, and then our x and y. So, lagay din lang natin yan dyan. Starting natin dito is 0. So, ngayon, ano yung magiging next value ng x? So, based dun sa diagram natin, so, ito yung 0. So, since yan yung 0, ano yung next value ng x dito? And again, alam na natin to constant lang to kasi based dun sa hati. Which is yan yung delta x na sinolve natin kanina, which is ito, delta x. So, ibig sabihin, yung end ng first segment natin, or the zeroth segment, should be equivalent dito. Or, add lang natin ng value na to. So, lagyan ko lang ng ganito kasi para fix lang, para kahit i-drag ko siya, yan yung value natin. Ito, di ba? So, ibig sabihin, alternatively, pwede kong sabihin, instead na ganyan yung method ko, pakita ko side by side lang. X muna to. So, ibig sabihin dito, 0 lang muna to. So, parang ganito, 0 multiply by ito. So, kaya pagdating dito, ayan, hindi ko na-fix. Wait lang. F4. Ayan. So, ayan. 0 multiply by the delta x is 1.04. Ayan, pareha sila. So, try ko i-drag. So, same. So, ibig sabihin, it's either i-add dun sa existing value or i-multiply ko dun sa number of segments or sa n, makukuha ko pa rin yung kung pang ilan or nasan na yung x part ko or sang hati na ako pinag-uusapan. So, for example, ito, 1.04, 2 point something, 3 point something, 4.18 something, and so on. So, yan, nabuo ko na yung x. So, pwede kong gamitin, again, so try ko tong isang formula na lang, wag na yung isa. Yan, so ito yung i-retain ko. Ayan, which is minumultiply ko lang yung n. Kasi, bakit mas gusto kong gamitin yun? Kasi pagdating sa calculator, pwede kayong gumawa dito, let's say, equation. So, 5. Mali. So, ano nga ba yun? Table method, pwede. Yan, no? So, table method, which is I have the, yung kanina, 2 pi. Kung na-store nyo, di mas maganda. Kung hindi, yan, mano-mano ko nalagay, times x. Ayan. So, starting, g of x, wala. Start, 0, and 6. Ang step size ko is 1. And then, ayan na yung values ko. Susulat ko na lang susulat sa aking blue book or sa kung ano man yung gamit ko during the exam or quizzes. Diba? Mas madali. So, once we have this, so, actually nga, pwede ko pa rin ilagay yung or f of x na pala yan or x yan. So, yun. Hindi ko na pwedeng idugtong. Sayang. Pero, ayan. So, now since meron na akong f of x dito, ayan. Ang gawin ko naman is, kailangan ko yung y values. So, ano yung mga y values na yan? So, meron akong equation. Again, so, pwede ulit kayo mag-table method kung may secondary calculator kayo. Or, dito na lang ulit. So, wala namang problema yun.
So, paano ko i-fill out yan, yung part na yan? So, actually, x, ito. Okay. So, di bale? So, ito yung delta x natin. Pwede rin pala. So, ano yung f of x natin? Pwede kong i-type as a whole yung f of x dito para ma-generate yung table, no? So, again, it's up to you kung paano nyo siya gagawin sa calcul nyo. Kung ita-type nyo na lang isa-isa ito or store nyo sa variable. Pero yung longer method nito, or hindi man siya longer method, mahaba lang i-type. So, balikan ko lang equation, Ayan. So, kung ito yung f of x ko, try ko lang, medyo matagal lang ng konti. So, 2 sine of x. So, that would be, ang x ko is 2 pi all over 6 tapos x, kasi kung ano yung number of x, minus pi and then all over yung x ko ulit, papalitan ko siya ng 2 pi all over 6 tapos x minus pi. Ayan, so minus pi, I think ito na yon, and then the g of x, wala, lagay ko muna and then start. Ayan. So, yan, ito yung mga values na binigay niya. Check ko lang kung magiging tama, but first of all, lagay ko yung y natin na value dito. So, nasan ba equation ko nga ulit? So, let's say this would be 2 times sine of x, which is ito yung x natin, minus pi. And then, all over x, which is ito, minus pi ulit. And take note again of the parentheses pagka gumagamit kayo ng Excel, baka magkamali. So, ayan, ito yung value natin. Ayan. And ito yung sinasabi ko kanina, sir. Ayan, nagkakaroon na tayo ng error dito. And I think, siguro, ayun, same pala. So, okay din yung method na ginawa ko dito sa calculator. And since 0, 0.1.6, nagkakaroon tayo ng error na value kasi nga dun sa mga division of 0. So, anong gagawin natin? Again, for this example lang yan, hindi yan lalabas sa mga exam yung kailangan natin ng biasing, So, instead, balikan ko lang yung equation. So, ayan, instead na 2 pi, mag-plus lang ako dito ng again, this would be biasing lang. Plus 0.00, ilan yung tatlo? 0.1. Okay, pang-apat na decimal. Okay na yan. So, equals ko lang. Para hindi siya magka-error. And, sir, hindi parehas yung perso, yung f of x. Okay lang yan. Approximately 0 pa rin naman to. Yung part na yan. Pero, you can store this in a value sa calculator nyo kasi as much as possible para hindi mabago yung mga part natin. Or, ang gawin ko is, papalitan ko pa nga pala to, plus 0.001. Ayan. So, ito, na-substitute na to. So, it should be 2 pi times the x minus pi. Tama, diba? 2 times sin pi all over x minus pi. Yan, okay na. And then, so, once we have the y or the f of x, kung ayaw nyo ng y dito, f of x, pwede rin naman yan. So, kompleto na. Meron tayong x values and f of x. Diba? Ano yung nando sa table natin. So, ngayon, ang base dun sa formula natin, ito, integration natin dito. Yan. Since nag-start nga tayo sa 0, n-1 dapat yung kukunin natin. Or later na yon sa summation. Focus muna tayo dito sa part ng f of x times the delta x. Bakit tayo mag-f of x times delta x? Kasi nga, ito yung height nung ating rectangle or strip, and then kailangan natin ang width, which is alin yun? The delta x. So, pwede ko hindi lalagay dito kasi ito na nga yung delta x natin or the width. Ayan, ito yung width natin. Ito yung height. So, gawin ko dito, gawa na ako dito ng column which is for the area. So, yan yung area ng rectangle or strip ko. So, for example, this would be the y times ko dun sa width natin na delta x f4. Ayan, so ito na yung area nung rectangle ko. So, drag ko lang, pero it's up to you how to solve it using your own calculator. Familiarize paano nyo gagamitin to dito. But, so, meron na kayong f of x kanina dito. Pwede nyo na i-multiply yan sa area. Or, actually, hindi ko maibalik. So, yung kanina natin, so, pwede na, pakita ko lang saglit. Pero yung mga susunod, it's up to you na. So, again, it should be 2 pi
plus 0.001 all over 6 minus pi. Ayan. All over, nasa na yun? 2 pi. Nasa na yun? 2 pi plus 0.01 divided by x or 6 minus pi pa pala, minus pi. Ayan. So, ito yung f of x, yung equation na in-input ko sa calculator. And then, imumultiply ko siya sa delta x na meron ako doon kanina. So, ano yung delta x ko kanina? So, it should be 2 pi plus 0.001. Again, this is for just this example lang yung may biasing. Pero it should be 2 pi minus a. Nagkataon lang 0 kaya wala akong nilagay na 0. Pero may biasing ako na 0.001. And then, pwede ko na start and 6 step size. Ayun, syntax error. Saan may problem? 2 sine of 2 pi plus 0.001 divided by 6 minus pi, parenthesis. Ayan, wala. Minus 1, minus pi, 2 pi. Ito yung delta x, oh. So, 2 pi. So, nakamultiply na siya. And then, I have ito. And I think may mali dito sa, kasi nalimutan ko yung x pala, no? So, it should be, kasi variable x to. X. So, you can skip this step kung hindi nyo to gagamitin. It's up to you, but pinapakita ko lang. Yan. So, kung yung method na ginagawa ko. Ayan. So, it should be 0. Yung una natin, approximately 0 naman to. So, baka may question, Sir, pwede po ba lagyan na lang namin 0? Sige, pwede rin naman kasi sobrang small na nito, times 10 to the negative 17. And I think hindi rin naman magdi-display sa calculator na nito. So, let's try to assume that would be a 0 since yan yung lumabas din sa calculator ko dito. And then, the 0.866, yan yung isang area ng strip, 1.7, 2.09. So, isusulat nyo na lang siyang lahat. And then, the negative 6. Ito, kailangan nyo ilagay. Kasi, I think this would be counted dun sa decimal places natin na 9. So, yan times to the negative 5 na yan. Kailangan nyo yan later. And based dun sa answer dito, dx times y is same naman. So, wala naman tayong problem. Ito lang yung may error ng konti. Itong 4 times 10 to the negative 8. Ito. Kasi, saan siya may problem? Yung height, negative 6 point something yung lumabas dito sa kanya. 6 point times, or ito yung sinubstitute niya. So, sine pi 2, saan na equation ko? 2 sine x minus pi, which is x minus pi. O, tama naman. So, walang problem dito sa taas na to. X minus pi, ayan. Times the delta x. Ano ba yung kinuha ng delta x? So, tama naman. So, I think baka lang may konting error lang to dito sa, nasa na yung left method. Ayan. So, baka may problem lang to. You can double check, no? So, itong part na to. Pero it should be the same. 0.8293. Kasi nga gawa siguro ng biasing ko na nilagay. Or baka magkaiba lang kami ng biasing dito sa part ng PPT ko. So, ayan. Okay, so meron tayong area. Okay na yung area natin. So, what's next na step? So, 'di ba, ang ginawa natin kanina is kinuha lang muna natin yung area nga ng bawat strips. So, ibig sabihin, ito yung part na yon. Yan, yung part na yan. Shape fill, no fill, tas outline, ito. Ayan, yung part lang na yon. Now, let's talk about ito namang part ng summation na to. So, ibig sabihin, kailangan na nating isum yung bawat strips. Going back to sa figure, yung area nung maliit na yan, ito, area nito, area nito, area nito, area nito, area nun, is isasum na natin para makuha natin yung approximate area na sinusolve. So, let's say, isum lang natin to. Ayan. So, i-add nyo lang yan. So, kung nakastore yan sa calculator nyo, pwede. Pero kung hindi, di manumanuhin nyo na lang to i-add. Yan. So, I think konting practice lang naman sa pagpindot yan ng calculator kasi dito sa part na to walang sum eh. Yan.
Okay, so next natin is ayan, so ito nga, isum na natin yung values, no. So after yung isum yung mga values na yan, so you can get a 7.2951,489. Medyo may konting difference error lang kasi siguro sa ginamit kong biasing, baka mas malaki yung nandun. So check ko lang 192 or baka mas maliit 0.1. Ganun talaga. So baka 0. Try ko lang i-retrace kung ano yung ginamit kong biasing before. 01, ayaw. 63 or baka may error lang talaga dun sa part na yan, ano. So anyways, ayan, so ito muna yung sundan natin or basta nasa tamang landas kayo dito. Yung biasing nga naman kasi or the discrepancy value na 0.001 dinagdag ko is just for this example lang kasi yung nagamit ko nga example is merong error in terms of mga values na nasa substitute. Okay, so ayan na yung value natin nung sinam natin. Tama ba? Mali. Kasi based sa formula, n-1. And pag binilang natin, ito yung first segment, second segment, third, fourth, fifth, and the sixth. So ito lang dapat yung isasum natin na values. Ayan, no, as mentioned dito. From n is equals to 0 to 5 only kasi that would be 6 segments. Sir, mas madali pang gawin na lang natin tong 1, 2, 3, 4, 5. Pero kasi nakadepende yung ibang formula dyan kaya magbabago yan. Kaya ginamit ko din 0 para magamit nyo nga sa inyong calculator na Casio. So, yun yung isa ko sinusundan. So, baguhin natin, it should be sum na hanggang dito lang. Yan. So, 0 to 5 lang. So, 7.290805. Ayan. Almost same na siya. 29. Nagkaroon ng discrepancy dito kasi gawa nga nung last value. Kung sinong mas better. Or gawa kasi nung dinilit ko nga pala yung dito, no? So, ibalik ko lang yung value dito. Ayan. So, walang changes kasi times 10 to the negative 17. Okay, so, ayan. Ito kasi, yan, 1.9999. Yung nandun ko, 2. So, it depends, ano? Hindi ko lang ma-recall kung saan ko nilagay dito yung biasing. But, again, yan. So, ito yung method. So, as long as nakukuha nyo yung concept, how to solve, or ano yung mga ilalagay sa table, nakuha na natin yung area, sum nyo lang, and that would be the values. Up to 9 decimal places pa rin, or kung ilan yung nasa calculator ninyo. And that would be your final answer, ano? So, huwag nyo kalimutan lang i-enclose sa rectangle na to show that to be your final answer. So, page layout ng home. Let's say, take outside borders. And then, that would be, ayan. Ay, ayaw. Nag-drawing pala. So, it should be, take outside borders. And then, line color is red. Ayan. So, next. Ayaw nyo magano. More border na nga lang. Ayan. So, tick outside border. Ayan. So, okay. Ayan. Yun na yung final answer natin. Or, you should use yung nakalagay ko dito. Ayan. So, the integral or the area of the ganito from the n-1 is 7 point something. Pero, again, itong part na to, pwede na yung ganito. And that would be for the Riemann sum left method. So, yun na yun. So, unahin ko muna is the right method. Kasi bago ako magpunta dun sa mid. Kasi dito sa presentation, mid na eh. So, unahin ko muna yung right. Kasi mas madali yung right. Kasi once you have solved the left method and pinapasolve naman sa inyo yung right method, ano lang yung differences niyan? So, as you can see, yung height nung strip natin or rectangle, nakadepende or dapat tangent naman siya dun sa value ng left na part. And as you can see, yung table na na-generate dito is the same lang with the table na naka-generate natin. So, let's say, kunin ko lang to. Kunin ko lang yan, yung table na to. Lagay ko lang dito. Kasi same nga eh. Yan yun. So, ano lang may iba? So, kung lately, ang sinam natin, ito, ang mangyayari, since left method na to, ang isasam naman natin, ito. Yun lang yung difference yan. So, di ba? Lipat ko lang to. Ayan. So, ito lang yan. So, you have the... So, medyo mahirap lang makita yung differences kasi sobrang liit lang talaga. Pero, ayan. No? So, may kita yung
855 to. Ito isa 1489. So ito na yung for the right method. So ibig sabihin yung kanan. So ng kanan box, ito yan. So ito yung right method natin. So lagay ko yung picture ng katabi para hindi kayo malito. Ayan. So baka kasi sundan nyo yun. And then this would be for the left method natin. Ayan. O, diba? Kasi pag sinolve mo yung f of x nun, yun din yun, no? Yung kanina. So, kinuha lang natin and palitan ko lang yung may kulay. So, it should be no fill to. Pero ito meron. So, it should be, ayan. Ito ngayon yung nakasam. Ayan. So, kung halimbawa itatayo ko to. So, parang gano'n. Paano itatayo, sir? Ganito. Ayan. Ito yung table kanina. So, i-represent ko lang siya ng paganyan. O, diba? Nasa right. Yung isa, nasa left. Sinam ko yung lahat ng nasa left. Eto, sinam ko lang yung starting from the right. Bilang lang ako ng 6. Kasi 6 segments. So, pwedeng ganun yung analogy niyan. Pero, kung hindi naman kayo nalilito sa part na tong dalawang to, walang problem. Okay? So, next, proceed tayo dun sa mid method or sa middle. Nasaan na yung mid method natin? Yan, ito, mid part. So, kunin ko lang ulit yung dalawa, which is eto. And then, this one. Madadagdagan lang siya ng step. Kasi, since ang kailangan na natin dito, yung middle ng strip dapat yung mag-i-intersect dun sa curve natin. So, kaya magkakaroon tayo dito ng additional step na x-mid na isosolve. So, paano natin makukuha yung x-mid? So, given naman tayo nung dalawang points, which is itong point na to, at saka point na yan. Ito, saka yan, given tayo nyan. So, paano natin kukunin yung gitna? Hatiin mo lang ulit. So, ibig sabihin, i-add mo yung dalawa, after mo i-add, divide mo lang 2. Parang average lang siya. Ganun lang kasimple. So, ibig sabihin, kailangan ko to. Lagay lang ako ng parentheses kasi baka mahirapan ako later. And then, divide ko lang siya ng 2. And, makukuha ko na yung gitna. And so on. Continue lang to the rest. Ayan. Diba? So, meron na. So, next natin is, pwede naman natin i-try sa calcu pala. Ayan, so, clear lang natin what happened. So, ang f of x natin is, anong gagawin ko sa f of x? Let's say, ang f of x ko is the x mid. Ang kailangan kong gawin dito is yung previous x. So, mukhang medyo mahirap pala yun, hindi. Sakto lang pala. So, x multiply by the 2 pi natin. So, try ko to. 2 pi minus plus na lang 0.01 divided by 6. So, ito yung or pares lang kanina 2 pi plus 0.1 divided by x. And then, ano ba yung kailangan kong magawa sa kanya? So, that would be, ito na yung wait lang. A little bit confusing. Wait lang So, x mid, that would be yung previous x minus x. So, parang mahirap pala. Hindi siya pala pwede. Paano ko i-advance yung isa? So, again, I think siguro i-manually nyo na lang to. You can use stat mode pala. Or pwede. Yung stat mode. Pwede yan. Sa table kasi medyo, ano nga ba ginagamit ko dito? Wait lang. Nalimutan ko yung part na yun. So, that would be, kasi kung ito is 1 times the delta x, yung isa is 0. Okay. So, pwede. Pwede rin na mag-minus 1. Okay. So, yung x plus 1 ko, pwede yung x plus 1 or x minus 1 na lang. Para walang value dun. Sige, x plus 1 tayo dito. So, it should be 2 pi plus 0.001 biasing. Tapos, lagyan ko ng x plus 1. So, x plus 1. Kasi, yun yung forward value. Divided by 6. That would be my first delta x. Ayan. So at x is equals to 0, magiging 1 to. And then, it should be minus. Minus. Dapat pala may isa pang denominator, no?
So, isa pa. Ayan. So, this would be plus 2 pi pa rin. 2 pi. 2 pi plus 0.301 and then divided by 6. Close natin yan dyan. And then, this would be x lang. Ayan. So, ito yung past value. Divided by 2. Calculate lang natin. And sa g of x natin, siguro wala na lang din kasi meron ako niyan. And 6 step size 1. Oy, nag-error siya. Saan? Bakit siya nag-error? X naman So, 2 pi x plus 1. Ayaw niya na nandun. So, ito yung future value So, baka mali yung, wait lang, mali lang siguro yung lagay ko nito. Ayan, parang ito, mali nga lang yung lagay ko ng parenthesis dito. Kasi dapat naka-group. Error pa din. So, nagkaka-error. Starting 0. Baka gusto niya, may parenthesis na malaki. Error pa din. So, hindi pwede. May try ko lang muna isa. Okay. So, 2 pi. Or wala munang biasing just for the sake lang ng computation. X plus 1 divided by 6. Ito yung isa. All over 2. Start 0 and 1. Okay, meron. So, ngayon, ilagay ko na yung minus the previous x. So, it should be 2 pi alpha x all over 6. So, dapat meron na to. Ayan, meron na. Pero nagpare-parehas siya. So, saan yung problem? X plus 1 to. At x is equals to 0. At x is equals to 1. Dapat mo multiply siya doon. Plus 0.00. You can skip this part pala ng video in case nagtatagal kayo kasi meron lang akong pinifigure out. Pasama Ayun. I think, ito na yun. So, ito na yung part na yan. Yan. So, tumama na siya dun sa expected kong makuha. Dapat 0.1.5 meron siyang discrepancies ng kaunti or malaki pala. So, yan. I think it's better kung hindi ko maalala yung method na ginawa ko pero yan. So, ito yung it should be the formula. So, gawin nyo, isum nyo lang yung old or vice versa kahit ilan. Basta itong dalawang pair na to. Dalawang pair na yan. Para makuha nyo yung mga values na to. Okay? So, it's up to you kung gagamit kayo ng second calculator or not. Or since sinulat nyo naman itong mga values na to, makukuha nyo itong mga values na to. Or pwede nyo munang i-store sa calculator baka kasi magamit nyo pa later. And I think, so ayan, once nyo nakuha nyo na yung x-mid, kailangan natin yung height ng strip based dito sa x-mid. Kasi pag hindi ka sa x-mid nagbase ng values mo, mali yung makukuha mo. Diba? So, para mangyayari nyan, let's say ganito yan. So, check ko lang muna kung ayan, so ito yung x-mid natin. So, kunin natin yung y or the f of x. So, height na rectangle natin. So, kasama ko to, height. Ayan. And then, substitute na lang yan. Which is ito, walang value. So, as is lang. 0 pa rin yan. Pwedeng hindi nyo na i-solve tong part na to kasi wala nga So, to be safe, wala kayong so-solve dito. Kasi wala na nga x-mid dyan sa part na yan Kinuha natin yan Baka malito pa kayo. So, laging may skip nyo na yung 0 part pagdating dito sa f of x and x-mid kasi kinuha nyo na siya kanina. Based dun sa diagram natin, wala ding value dun sa part na yun or hindi nyo kailangan kunin yun. Kasi yan yung gitna lang nung strip yung kailangan natin. Ba? So, next, ayaw maumusod kasi nakaharap ka. Yan. So, next is after nating isolve using this one.
Ayan, so ito na yung value ng area natin. Yan yung dx times y ko doon. Hindi, ano pa pala yan? Y pa lang pala, y. Yan, so ito yung y natin. And may discrepancy. Bakit? Ano nangyari? Kasi saan siya nakadepende? F of x. So, 2 sin x minus pi all over pi. So, tama naman. Wala man akong discrepancy dito sa part na to. 2x. Ito yung x ko, dx mid. Yan. Enter, 318. Tama pala. So, next is, drag ko lang. Ayan na yung aking f of x or height ng rectangles. Diba? Okay. So, I hope nasundan pa hanggang dito. So, next naman, after natin may height ng rectangle, kailangan na natin makuha yung area. So, kailangan, again, required kong makita yung mga solutions na to kasi para matrace ko kung saan kayo nagkamaling step kasi hindi siya pwede ng diretso lang. So, next is kunin natin yung area which is ito lang times, ano nga yung width natin? So, di delta x na doon sa taas kanina. So, wala namang pinagbago yan. Yung pa rin yung delta x natin. Just drag it sa baba and then yan. Meron na tayong segments na 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, kompleto na yung 6 na segments natin. So, once na kompleto na yung 6 na segments natin, so wala na tayong problema sa pag-sum kasi siya na lang natitira. Or yan lang yung 6 talaga. So, kunin ko lang to. And then, sum those values. Then, yung kukuha natin ng 7.46. Yan. So, and again, pagka naka-encounter naman kayo ng problem na i-compare lang daw natin yung value na nakuha nyo with the true value. So, again, isolve nyo lang yung true value na based dun sa calculator na sinolve natin kanina. Nawala yung calculator ko dito. Na-close ko ata. So, open lang natin to. Ayan. So, ito yung true value nyo kanina. And then, compare nyo lang, subtract nyo lang. Kunin nyo lang absolute error lang. So, yun lang naman yung method na pwede dun. So, you can pause the video and kasi may next topic pa tayo. So, para in case or baka gusto nyo i-practice muna yung mga values na yan. So, again, ang sinam ko lang dito is itong part na yan. Yan. And that would be for the Riemann sum middle method or mid method. So, next one, proceed tayo with the trapezoidal rule. So, discuss ko lang muna yung parts kasi kailangan nyo i-memorize the formula. So, trapezoidal rule. So, pagka nakakuha naman kayo ng kailangan integrate or kailangan ng area under the curve using the trapezoidal rule. So, alisin ko lang muna yun dyan. Yan. Ito yung formula natin. So, saan galing yan, sir? So, di ba di ko na ipapakita yung derivation but you have the formula for the trapezoids which is the b minus a all over 2 times mo lang dun sa width. Niya, makukuha na natin yung area. So, yun lang din yun. Kaya tayo may delta x over 2 dito times yung differential or na-derive na formula galing dun sa concept behind dun sa dati natin. So, itong formula natin, delta x over 2 f of x 0 tapos 2 multiply the summation ng mga values. Parang nagsum pa rin lang naman tayo dito. In-extract lang yung nasa gitna. Kasi para madali. So, ito yung ginawa ko ditong table method para mas makita natin ng ayos. So, yung delta x pa rin natin. So, it's the same. So, b minus a all over n lang. Or pwede nyo pagbaligtarin yan. So, unahin nyo muna yung n. Para ma-indicate nyo na kaagad dito na n is equals to 6. So, mamaya sa example. So, lagay natin ang n and then dx is b minus a, the upper bound minus the lower bound divided by the number of segments. And after that, gawa ulit lang kayo ng table. So, ito, a plus dx or minumultiply ko lang dun sa number of n para makuha ko yung value dito. Ano? So, yun yung x or yan yung location ng hati ng segments natin. So, and then, ito yung additional ulit. May factor na pagdating sa mga trapezoidal rule. Ganun din sa Simpsons. Sa susunod na topic natin. So, sa factor is, lagay lang natin 1, 2, 2, 1. Baka saan galing yan? Sir, ayan o. Yung nandun sa formula natin sa gitna. Ito yung breakdown yan. So, yung delta x over 2 natin is kasama na dun sa formula later. Ayun o, nandito sa baba. Yung f of x 0, ito yung unang-unang row na nasa 0, n is equals to 0. And then yung 2 multiply by the summation, yung nasa gitna. 1 onwards. Saan ang ending? F of xn. Ayan o. So, yun yung nakasum sa dulo. So, kaya kailangan natin i-multiply ng factor yan para pag sinam natin, okay na siya. Ang kulang na lang is sa delta x over 2. Sa dulo na natin siya i-multiply.
para tumama siya doon. So, yun lang naman yung sa trapezoidal rule. So, let's try to solve. Ipakita ko lang yung sample. So, meron pa rin naman ako dito. Isama ko na nga to dito sa baba para lang makita natin. So, ito pa rin yung aking upper bound and the lower bound na given kanina. The number of segments is 6. Testing lang natin. Number of 6 is 6. For the delta x, na-solve na kanina yan, which is based on sa formula natin na b plus a, or sa yung formula natin kanina, b minus a all over 2 yung segment natin, or ayan, b minus a all over n pala, all over 2 tuloy, or all over n. And then create na ulit tayo ng n, and then the x based dito, try ko lang side by side lang ulit from 0 plus 1 hanggang 6. Kulang pa. Ayan, so hanggang 6 na segments, no? And then, so ibig sabihin, magiging total 7 yan. So, walang problem doon kasi yun yung nasa formula natin f of x0, f of xn. So, and then, this would be starting sa 1 and n minus 1. Ito yung gitna. So, ito yung x. So, pwede kong gawin is 0 muna to, or yung upper bound natin, a, and then this would be a plus delta x. Diba? F4 ko lang to dito. Ayan. So, ito yung isa. So, ginamit ko muna is a plus delta x kasi yun nga yung location nung values. So, or a kasi yun yung first value dito. So, instead na yun ang gamitin ko, ito na lang. Ayan. And then, kasi next is yan. Ito na yung magiging values. Which is same lang din kanina. Pwede ko pa rin naman gamitin si n multiply the delta x. Ayan. So, pagka-drag ko to, it's the same. So, I think ito lang ang gamitin ko mas bago na method ko. Ayan. So, 2, the n times the delta x na lang. Ayan. Para makuha ko yung x. So, lagay ko lang dito sa side yung formula in case dx or delta x. Pwede kaya. Ayan, delta x. Yan. Yan. Pwede yan. So, pwede nyo gamitin to. Sa n times the delta x. Next is the factor. So, lagi naman 1. Yung dulo, 1 din. Yung in between is 2, 2, 2, 2. So, after that, kailangan ko yung factor times f of x. So, nagkataon is combine na to dito. So, pwede nyong ihiwalay pero pwede na kasi yung ano lang. Pwede, kung nalilito kayo, pwede nyo ihiwalay yan. Kasi, I think, pwede sa calculator to eh. So, try lang natin. So, yan, meron ako dito. And then, yung f of x ko is, substitute ko na lang ulit. So, we have the 2 sine of the x natin is 2 pi plus 0.001 all over 6x. Ayan. Minus pi pa pala. Minus pi. Parenthesis. Nakakalimutan ko na naman. And then, yung ating fraction dito is 2 pi. 2 pi minus, or 2 pi x. Mali, yung plus pa pala. So, I think doon ako nagka-problem earlier. Hindi, okay lang. Nasa baba naman yung x. So, it should be 2 pi plus 0.001. Sa baba yung x kasi mamumultiply siya doon sa 0.001 pagka nandun siya sa numerator. And again, it should be doon sa lahat mamultiply. So, pwede kayong ilagay sa numerator but place a parenthesis. So, equal ko lang to. Try ko muna kung may makukuha kong value. Yan, nag-error na yung isa again. And may mga negative values ako nakukuha. I think may something wrong dun sa input ko. 2 sine 2 pi 0.001 x kasi nawawala yung minus pi dito sa kabilang side. So, ayan. Equate. And then, yan. So, I think ito na yon yung values natin. Naka-multiply na ba yan sa factor? Hindi pa. So, ito yung pwede kong kunin dito sa dalawa. So, halimbawa, kinokopya ko yung sa calculator. Since wala pang multiplication ng factor yan, 0 lang to. Pwede ko na isulat yan sa calculator. Nagkataon 0 lang yung first value. So, kunin ko yung dulo kasi wala siyang kailangan i-multiply. So, parehas yung magiging value nito dapat. Or, kunin ko muna to f of x
Hanap lang ako ng formula ng f of x. F of x. Ayan. So, para for the comparison lang. So, ito, multiply dun sa buo. Ayan. So, same, di ba? 6.3605. So, nakopya ko na to. Hindi ko kokopyahin niya sa gitna. Kasi wala pa siyang factor na nakamultiply. And kaysa ang gawin ko, susulat ko to, tapos multiply ko ng 2. Bakit hindi ko na lang lagyan ng 2 dito sa umpisa? Or nakamultiply yung whole equation ng 2. And hindi ko nakokopyahin yung first and last values kasi nakopya ko na yung kanina and multiplier lang dapat yan is 1. Based sa factor. Ngayon, meron ako dito na na-solve na. Ito na yung mga values nun. So, kokopyahin ko na lang to sa blue book ko. Just to make sure na tama yung mga values na or pagka-substitute niyan or yung equation niyan. So, try ko lang to. And then, isama ko yung, ayan, may factor na pala. Naka-multiply na siya. And as you can see, same yung values na nakuha. 1.65, 1.3 point something, 3.97. Oops, may difference. May diferensya, ay discrepancy dun sa isa. Sa number 3, 3.998. Bakit yung isa kanya? 0.3 something. Meron tayo ditong, wait lang Ito, 1, 2, 3. So, 2 pi 2 pi divided by 6 minus x minus pi 2 pi plus 0.001 kulang na 0. Okay, pero dapat konti lang yung discrepancy. Ayun, okay na. So 3.99. So ayun, di ba? Yung increase ng 0 kanina dun medyo may. Okay, so 3.307102, 1.65. Yan. Oh, yan na naman yung mali na naman yung hindi, tama pala. Hindi kasama yung pang 6 na segment kasi nga multiplier niya lang is 1. Okay, so once na meron na tayong factor tsaka f of x, tapos na natin tong part na to. Ito. Yan, so itong part na yan. Ito pa lang. Next natin gagawin, or pwede nyo nang isum yung pero mamaya na kasi lahat naman yan, isasum naman natin yan eh. So, pwede na natin gawin, isum na lang natin lahat yan. So, it's up to you kung paano nyo isasum sa inyong mga calculator. But, yan, ito yung kailangan kong values. So, 13. Malayo pa siya dun sa kanina. So, yung value natin kanina, 7 point something, di ba? So, wala pa kasi yung nasa outside na formula na delta x over 2. So, lagay natin yung delta x over 2, multiply natin. So, gamitin ko tong value na to times the delta x over 2. So, delta x over 2. Ayan. So, 7.29. So, 7.4 I think yung kaninang true value. Ito naman, naka-multiply na yan. So, delta x times yung kanina. So, ito na yung final answer natin. So, take note nyo lang na lagay nyo yung equation na to or yung kanina. So, ito. Yan. Ito pala yung final answer dapat natin. So, kalimutan yung units. So, nakalimutan ko i-mention kanina. So, it should be integral of the 2 pi is approximately. So, wag nyo, hindi siya equal approximately lang kasi hindi naman talaga magi-equal yan. Kasi approximation lang tayo. Yan. Square units kasi integral area to na under the curve. So make sure to place that your answer in a rectangle to show na yan is a final answer. So once you get this part, yang sa trapezoidal trapezoidal rule natin, it's the same as the Simpsons. And take note, may mali ata dito sa formula na nasa PowerPoint ko. Please check sa references kung ano yung correct formula for the Simpsons. Hindi ko pa nako-correct ata to kasi dito ayan check nangyari 3 plus 3, ito pala yung may mali dito. So paki-check na lang kung ano dapat yung nandito sa 3/8 na rule. So paki-aral din to, yung Simpsons, it's the same as dito lang. Ang magpapalit lang kayo na factor. Papalitan nyo lang dyan is the factor. So kunin ko lang to for example lang. Halimbawa yan, so factor mangyayari since sa lahat ng odd. Yan, madali lang din kasing tingnan pag starting from 0 tayo dito. Ibig sabihin, lahat ng odd values dito
is 4 ang multiplier natin dyan. And the rest would be 2. Parang ganito yung mangyayari sa Simpsons. So, sama ko lang to dito. Yan na yung summation natin. Instead na delta x to, delta x pa rin. Instead na delta x over 2, it should be delta x over 3. Yan, anong nangyari dun? Kasi hindi nasama ito delta x. Ayan. So, ayan. As you can see, instantly, nag-try lang ako mag-solve ng Simpsons 1/3. Nakuha ko yung approximate answer using the trapezoidal. So, nagpalit lang ako ng factors. So, ganun kasimple. So, ganun din sa 3/8. Magpapalit lang kayo ng factors. Try ko lang estimate kung ano yung factor na. I think 3 to. Tapos 2 din yung isa ata. Kung hindi ako nagkakamali. And then, instead, try ko lang kapain kung tama yung pagkakaalala ko nung sa 3/8. So, it should be 8. Tapos, 3 multiply. May mali dito sa isa. F of 0, F of n. Hindi. I is equals to 3, 1, 3, 5. O, tama naman lahat ng 2, 4. So, pa-double check na lang to. So, I think meron ditong problem sa 2, 4. So, hindi yan 3, I think. Siguro baka 4 yan. Hindi rin. So, hindi effective. Ayan. I think parang ganito yung mangyayari dun. So, nagkaroon siya ng 4 yan. But, again, pakicheck na lang. So, ito So, mali itong part na to. So, ulitin ko. Pag sa mga nag-i-skip ng video, this part would be may mali sa formula nito. Paki-correct na lang as a part of your assignment. And that would be our video lang for the sa numerical integrations. And see you on the next video. And I think sobrang iksi lang nun kasi pinakamadaling topic tong dalawang to, the numerical integration and the differentiation sa numerical methods. Mahaba lang naman talaga. So yun lang. Thank you for watching this video. See you on the next video.